Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal na Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. panahon na magbabago at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat na maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, ang Pilipinas sariling atin at nawala na ugaling. Sa'y kasabi ng lahat. Panahon na magbabago at mamunan sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Ang ulit ng napatunayan ng Pilipino, ang husay at takas, kagandahan at talento. Makipagpaligsahan kahit anong oras, bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon pagbabago, tuloy natin ay gawing maaliwalas. Tanging magandang bukas, subungan ng bagong Pilipinas. Panahon na. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. May gandang pagmasdan Good morning, Bicolandia! Magandang umaga po! sa buong Welcome muli sa programang Usapang Agrikultura dito po sa Radyo Pilipinas. masahangin. Sama-sama po tayo hanggang alas 6 ng umaga ngayon para pag-usapan naman po ang ating Mga tungkol sa hanap buhay ng ating mga magsasaka kapit sa at syempre ng ating mga mangingisda. sa Dahil yung pag-uusapan natin ngayon is actually related sa mga mangingisda. Kahapon na pag-usapan natin yung SAAD program ng Department of Agriculture. Ngayon naman po ay makakausap natin mamaya si Attorney Nilo Consuelo para sa SAAD program din.
ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So, good news ito sa lahat ng ating mga mangingisda dito sa rehiyong Bicol. Good morning po sa lahat ng mga magsasaka at mangingisda na nakatutok na ngayong umaga. Kaway, samahan niyo po kami hanggang alas 6 ng umaga nang sa gayon matulungan namin kayo sa inyong hanap buhay. Ano po? Live rin po tayo napapakinggan sa lahat ng istasyon ng Radyo Pilipinas sa buong Bicol, sa Radyo Pilipinas Naga 549 kHz, sa AM band, at sa Radyo Pilipinas Viraca 94.3 FM. Dito rin po, siyempre, sa Radyo Pilipinas sa Albay. At sabay-sabay rin po tayo napapanood sa lahat ng Facebook page ng Radyo Pilipinas Naga, Radyo Pilipinas Virac, at Radyo Pilipinas Albay. Maging sa Facebook page ng Department of Agriculture Bicol. Ayan, pwede kayong mag-like and follow ating pong Facebook Live para marami pang mga magsasaka makapagpanood po ng ating programa ngayong umaga. At mga mangingisda, ano po? Pwede rin kayong mag-send ng ngayong mga pabati. Or mga katanungan if ever. Eto, may pagbati rin tayo mula sa mga kasama natin ngayon sa Radyo Pilipinas Naga. Chris Novello. Chris, good morning. Diyos marahay na aldaw sa Indogabos, mga ka-agri. Chris Novello po mula dito sa RP Naga. Bumabati po ng isang magandang umaga. Thank you so much. Good morning, Kuya Chris. Sa mga kasamahan natin dyan sa Radyo Pilipinas Naga. And good morning din siyempre sa mga taga-Radyo Pilipinas sa Virac, Catanduanes. Nanalo dyan sa mga nakatutok ngayon dyan. Marami tayong mga mangingisda dyan sa Virac. Yan, tumutok lang ho kayo. Dahil siguradong para sa inyo itong programa or let's say baka makatulong ho kami or makatulong itong pag-uusapan natin sa inyo ngayong umagang ito. Bueno, punta na tayo sa ating lagay ng panahon mula sa ating Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture ng DA Bicol na si Brian Oro. Sir Brian, magandang umaga po. Magandang umaga mga ka-agri. Ito ang lagay ng panahon ngayong Martes, November 12, 2024. Ayon sa datos ng Pag-asa, ang binabantayang bagyong Nika ay kasalukuyang kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran at maaari itong maglandfall sa Isabela o hilagang Aurora. Gayunpaman, ang riyong Bicol ay naasang makakaranas ng pag-ulan dahil sa outer rain bands ng bagyo at sa habagat ng pinapalakas at maaaring magdulot ng pagbaha sa mga mababang lugar at mga pananim, pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar, malakas na alon na maaaring makapekto sa mga mangingisda. Upang mapaghandaan ang mga posibleng epekto ng bagyo, ang mga magsasaka at mangingisda ay pinapayuhang magsagawa ng mga sumusunod na preemptive measures. Para sa mga magsasaka, anihin na ang mga pananim na maaari ng anihin, magsagawa ng proper drainage upang maiwasan ang pag-apaw ng mga tubig. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar at mag-imbak ng sapat na pagkain at tubig. Para naman sa mga mangingisda, iwasan muna ang paglalayag at insecure ang mga bangka at iba pang mga kagamitan. Bukod sa mga ito, mahalaga rin na manatiling updated at makipag-ugnayan sa inyong mga municipal, provincial agriculture office at iba pang mga ahensya para sa mga balita at anunsyo mula sa kagawaran ng pagsasaka. Sa muli, ito si Brian Oro ng Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture ng DA Bicol na nagsasabing, sa AMIA Climate Information Services, ligtas ang may alam. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Thank you so much, Sir Brian Oro ng AMIA, DA Bicol AMIA para sa pagbigay sa atin ng weather update para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Although malayo na yung bagyong Christine tuloy, yung bagyong Nika.
nasa Northern Luzon. Pero mag-ingat pa rin po tayo mga kababayan, mga ka-agree. Maging pagbantayan natin yung lagay ng panahon. Ano po? Pwede baklala na po natin ang ating guest ngayong umaga. Siya po ang Chief ng Fisheries Production and Support Services Division ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 5. Nasa linya na ngayon si Attorney Nino Consuelo. Sir, magandang umaga po. Sir, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig sa Albay, sa buong probinsya ng Bicol at sa buong Pilipinas. Magandang umaga po. Good morning, sir. Kamusta po yung gising natin, sir? Ay, wait lang. Bisyong totoo ang kailangan natin kaya dapat gumising tayo na maaga. Siyempre, para makatulong din tayo sa ating mga magsasaka at mangingisda ngayong umagang ito, di ba? Kasi ito yung oras nila para prepare, di ba? Oo, para samahan Yes natin sila. po. Okay. Mas maaga po silang nagigising kaysa sa atin. Kaya dapat agahan din natin, kumbaga. Yes, sir. Attorney, magbigay nga po kayo ng brief background tungkol po dito sa SAAD program ng BFAR at ano pong mga saklaw na probinsya at munisipyo po nito, sir? Yung mga simula po nung 2023, nagkaroon po tayo ng second batch ng ng implementation ng Special Areas for Agricultural Development or yung SAAD sa fishery sector. So nasaklawan po nito yung 5 probinsya ng Bicol at pinipili po yung ating mga municipality depende doon sa kanilang klase, yung 5th and 6th class municipality or yung most yung medyo mahirap po na munisipyo at yung remote areas po. So, tuloy ko na po yung Camarines Sur po, isa sa pinakamalaking probinsya ng Bicol ay mayroon po tayong 12 municipalities na napili. Yung Cam Norte po ay mayroon po tayong 5. Yung Catanduanes po ay mayroon po tayong 4. Yung Masbate po ay mayroon po tayong 9. Yung Sorsogon po ay mayroon po tayong 5. So, hindi po nakapasok yung Albay sa 2024. So, pinili lang talaga yung mga prioridad natin, sir, like 5th and 6th class municipalities dito sa Bicol. Gaya, parang same din sa SAAD program ng Department of Agriculture, no? Yes po, sir. Yun po ang category natin kasi ang layunin naman po nito ng SAAD ay maiangat po ang kanilang kabuhayan at gumanda ang kanilang buhay pagdating po sa fisheries. Siyempre napakahalaga kasi ng fisheries sa ating sektor, 'di ba? Sa pagkain. Ang hirap isipin pag walang isda, 'di ba? Opo. Yes po, kung titingnan natin ang datos, ang isang tao po base sa datos na alam ko yung pinaka-latest, yung 38 kilos ang kinakain ng isang tao sa loob ng isang taon. So kwintahin niyo na lang po kung wala tayong pangisdaan, paano na po tayo mabubuhay. Oo, buti na lang attorney, mayaman tayo sa mga dagat, 'di ba? Kasi napapaligiran tayo ng dagat. Oo. At and then karamihan ng mga mangingisda or karamihan sa ating mga Pilipino, ito yung pangunahing hanap buhay po, 'di ba, attorney? Yes po, lalong-lalo na po sa ito yung pinakamadaling anuhin nila na maging hanap buhay nila kasi pupunta ka lang po sa dagat kahit wala ka na pong inputs na ilalagay. So, pwede na po silang makapaghanap buhay. So, yun po ang principle ng fisheries. Napakagandang prinsipyo po yan, attorney. Ngayon po, sino-sino yung mga napiling beneficiary po ng programang SAAD program? Dito po sa mga nabanggit ko na 5th and 6th class municipalities, pumipili po tayo ng pinapag-identify po natin ang local government unit ng kanilang ino-nominate po na people's organization na atin pong sasanayin para po makatanggap ng kanilang mga livelihood projects. Ganun po ang nagiging proseso natin. So, dumadaan po talaga yan sa local government unit para po maproseso namin na maging beneficiary po sila. Base po doon sa criteria na sinabi ko. So, ang LGU din ang sasabit ng lista. Oo. Or involved din po ba yung mga barangay dito po? Siyempre po kasi sila yung pinakamaliit na unit ng ating pamahalaan. So pero po ang pinaka
nag-coordinate po kami ay sa Municipal Agriculture Office po ng local government unit. Okay. So ano pa mga datos ang pinagbabasehan ng SAAD sa pagpili po ng beneficiaryo po, attorney? Yun po, kailangan maano po kayo, ma-evaluate po kayo ng local government unit, and kayo po yung kumbaga poorest among the poor, kasi yun po ang pinaka-objective po natin, maturuan sila ng hanap buhay at maiangat po talaga ang kanilang estado sa buhay. So, pagkatapos po niyan ay ipoproseso na po ang kanilang papeles. Dapat kakagaling lang natin, attorney, sa sakuna, 'di ba? Yung Bagyong Christine, no? Sana hindi masyado na yung mga sasakyan nilang pangdagat, opo. May mga proseso Opo. po ba? Opo, go ahead Yes po. May tatlong category naman po tayo pagdating sa fisheries. Meron po tayong binibigay na livelihood in terms of aquaculture. Meron naman po tayong sa capture fisheries at meron din po tayo sa post-harvest. Ibig sabihin po yung aquaculture, yun po yung nag-aalaga ng ating mga isda. So ang inputs po natin dyan ay fingerlings, saka feeds. Yung capture fisheries po, yun yung binibigyan natin ng bangka, ng net, para po makapanghuli sila sa dagat. Ito yung post-harvest naman po, ito yung nagpo-proseso ng halimbawa, naging isda na siya, lumaki na siya, tapos sobra. So mayroon tayong mga value adding, so mayroon ginagawang tinapa, meron po tayong battled, mga sardines, yun po yung post-harvest. So yung pong tatlo, yun po yung binibigay natin ng mga livelihood, klase ng livelihood sa ating mga mangingisda. So talagang mas maraming oportunidad na nabibigay ng SAAD program, attorney. So aside sa magmula sa paghuli ng isda or pagpapalaki ng mga isda sa palaisdaan until sa pagbenta nito sa market, ano po? Yes po, sir. Sige po. Ano po ba mga proseso, attorney, sa pagpili po ng mga beneficiaryo po ng SAAD? Yun nga pong sinabi ko kanina, belong sila doon sa yung munisipyo. Pag napili na po yung munisipyo, pipili yung munisipyo ng inonominate nila na organizations. Organization-based po itong project namin. Tapos yung individual naman po dapat naka-registered po kayo sa Fisher Folk registration namin or sa RSBSA ng agriculture. Yun po yung pinaka-tinitingnan natin kasi dapat bago ka maka-avail ng project, dapat legitimate ka pong mangingisda. Siyempre para talagang mas mapakinabangan ng mga mangingisda yung maibigay talaga mismo sa mga mangingisda ang dapat na para sa kanila, di ba, attorney? Yes po, kasi may mga nagrereklamo po ng mga nauna na parang hindi naman daw po mangingisda yung nabibigyan. So ngayon po talagang meron na po tayong Fisher Folk registration na LGU din po ang humahawak ng paglagay ng data niyan kasi sila yung nagre-register. Nakikita lang po ng BIFAR on a national basis po na monitor po namin yan. Plus po yung RSBSA ng Department of Agriculture. So dyan po sa dalawang yan, pagpasok po sila, automatic po and member po sila ng isang legitimate organization, pasok po sila na maging beneficiaryo po ng SAAD project. Talaga napakaganda ng ginagawa ng DA and ng BIFAR tungkol dito sa paglilista ng mga pangalan ng ating mga mangingisda. So far, attorney, ilan na po sa ngayon ang mga naging beneficiaryo ng SAAD BIFAR dito sa Bicol Region? Kung hindi po ako nagkakamali sa base sa datos natin, almost 400 plus or 500 plus na people's organization yung nabigyan na natin ng SAAD project. Kung susumahin po yan sa individual, almost 1,300 plus na individual ang tinutulungan po natin, ang tinututukan po natin para po sa mga proyekto po ng SAAD project. Ay talaga na baka nakapadami pa pala ng beneficiaryo. Opo, no? Ulitin niyo nga po, attorney, ano nang ulit po yung mga probinsya yung na-qualify po dito sa SAAD po? Yung una po ay yung 5 probinsya natin, yung Camarines Sur na mayroon nga pong 12 municipalities na qualify. Kasali po dito yung Garchitorena, Tigaon, Goa, Cabusao, San Fernando, Siroma, Gainsa, Sangay, Buhi,
Camaligan and Libmanan. So yun po yung sa Camsor. Sa Cam Norte naman po, Mercedes, Santa Elena, San Lorenzo, Kapalonga, San Vicente. Yung Catanduanes naman po, Caramuran, San Miguel, and Gigmoto. Yung sa Masbate naman po, Baleno, Oson, Dimasalang, Palanas, PUB Corpus, Monreal, Batuan, San Fernando, and Claveria. And panghuli po, yung Sorsogon, meron po tayo sa Castilla, Barcelona, Bulusan, Santa Magdalena, and Erosin. And sa 2025 po, papasok na po yung Albay. Nakaprograma na po yung Albay. So napili na din po yung sa Albay na inominate na din po natin yung Malinaw, Piuduran, Rapu-Rapu, and Bakakay. Siya po ang pumasok doon sa ating category. Oo, kasi actually yung Malinaw, PU Duran, isa sila sa mga talagang nasalanta recently, 'di ba, ng bagyo. So hopefully makatulong ito sa kanilang pagbangon, sir, 'di ba? Yes po, kasi kung titingnan po natin yung special areas for agricultural development, ang prinsipyo po natin ditong inilalagay is more on quantity yung livelihood natin. More on quality than quantity. Ibig sabihin po, kasi yun po nga sinasabi natin na marami na po tayong naibibigay na livelihood. Hindi po siya tumutuloy into enterprise development. So nahihinto. Kumbaga, pag medyo tapos na po yung programa ng gobyerno, hindi na po natutuloy dahil wala na pong pondo. So ito pong special areas for agricultural development, gusto po nating makita na within 5 years, makita po natin na kahit wala na po yung intervention ng gobyerno, kaya na po nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. So yun po yung sinasabi natin, more on quality tayo na livelihood than quantity. Yes, so saka para din naman sa kanila, 'di ba? Kasi tuloy-tuloy at the same time mapapalago nila ang negosyo and later on malaking ambag ito sa ekonomiya natin po, attorney. Yes po, kasi ang medyo nahihirapan talaga po tayo yung pag-umpisa. Kasi meron misconception yung ating mga beneficiary na yung livelihood na yun na binibigay ng gobyerno, ayun na yung primary livelihood nila. So bilang po dati na silang may trabaho, dati na silang may hanap buhay, ito pong binibigay ng gobyerno is alternative livelihood, makadagdag. Yes. Hindi muna ito yung major livelihood nila. So within 5 years, pag napaganda po nila, pwedeng maging major livelihood nila na ito. So doon po ang pinaka-critical, paano po natin matatransform yung SAAD project from alternative livelihood to major livelihood na po. So yun po yung challenge po sa atin. And sana pagbutihin ng ating mga magsasaka yung ang pagiging bahagi ng SAAD program kasi makakatulong talaga ito sa kanila. Now, attorney, ano po ang mga serbisyong ibinibigay ng SAAD program sa mga potensyal at kasalukuyang benepisyaryo po nito sa rehiyon? Ganito po kasi ang nangyari sa atin. So ako po in my 23 years career sa BFAR, nakita ko po na napakalaking component na pag-aralan natin yung behavior ng tao na binibigyan natin ng livelihood. So kaya ang ginawa po ng SAAD project from the start up to 5 years, meron po tayong capacity development, capacity building para po ma-internalize talaga ng ating mga recipients kung paano nila pangalagaan ang ating proyekto. Minsan po kasi medyo hindi naman sa talagang nakikita natin, bumabagsak po talaga yung isang proyekto. Ang pinaka-cause po noon ay medyo mahina ang ating pundasyon. Pagdating sa pag-aalaga or pag-aano ng samahan. Kasi hindi naman po tayo nagbibigay sa individual. So, yun po ay tututukan ng BIPAR na maging strengthen po sila at kaya na nilang ayusin ang kanilang organization within kahit po nandyan yung BIPAR o kahit wala yung BIPAR. Pangalawa po, merong mga technical challenge din po sa pag-i-implement, lalong-lalo na po sa fishery sector. Unang-una po, pumapasok yung ating mga kalamidad. Tapos pangalawa po, medyo pagdating po sa aquaculture at saka sa post-harvest, meron pong mga technical knowledge na dapat nilang matutunan. So pag hindi po nila sineryoso yung pag-aaral ng technical para sa pag-aalaga ng isda, ay babagsak pa din po ang ating proyekto. Tapos po yung naman po ay yung sustainability, yung sinasabi ko, na paano natin i-impart yung sustainability
maging doon sa tao at doon sa ating proyekto. Yun po yung pinaka-challenge po ng BIPAR. Tsaka minsan kasi pag nagbibigay tayo ng ayuda sa mga mangingisda, like for example, ngayon magbibigay tayo ng libreng mga nets, 'di ba? So, pag nasira, wala na, 'di ba? So, napakaganda ng saad, like tuloy-tuloy yung serbisyo and tuloy-tuloy yung pagtulong ng BFAR. At the same time, pagtapos ng programa, masisiguro talagang tuloy-tuloy din yung paglago ng mga mangingisda. Bilang po na isa sa focal person po ng dito sa Bicol, ang inimpart po namin sa ngalan ng aming regional director, si Ariel Pio Quinto, ang inimpart po namin ay yung from simula pa lang, sinasabi na natin sa ating mga recipients na hindi panghabang panahon, nandyan yung BIFAR. Yes. Yun sinasabi natin sa kanila na within 5 to 6 years sa kasagsagan po ng implementation ng SAAD project, ay kailangan nilang matutunan lahat na mag-survive sila, mayroong sustainability ang kanilang proyekto. Kasi hindi habang panahon, sila yung pagsisilbihan ng BIFAR. Yung sunod na proyekto, baka iba na yung recipients. So dapat simula pa lang, alam nila na kailangan nilang tumayo sa sarili nilang mga paa para magtuloy-tuloy ang kanilang livelihood. At saka lahat dapat mapagbigyan, 'di ba? Yes po. Pinipili naman natin po talaga yung priority na kailangan po talagang tulungan. Although, meron naman po tayong mga binibigay na for individual, yung talagang sa pinakamahihirap. Pero itong saad po talaga na ito is kailangan grupo yung bigyan natin para yung impact ng proyekto ng gobyerno ay marami po ang matulungan. Yes, para lahat din matulungan talaga. So hanggang 6 na taon ba? Tama pa yung narinig ko, sir? 6 na taon ang kada phase? Yes po. So sa term po ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos po. Okay po. So pagkatapos po ng intervention binibigay, ano po mga susunod na hakbang na nakalahad para sa mga beneficiaryo po, attorney? Yung una po, ang 2 years po ay bibigyan natin yung isang organization ng technical knowledge, capacity building para po i-operate ang kanilang hanap buhay para mag-rotate na po ang kanilang capital. After po ng 2 years, doon na po papasok sila sa tinatawag naming MAED. Meron na po tayong marketing assistance and enterprise development. So tutulungan na po natin sila mag-market ng kanilang sariling produkto at matuto na po talagang negosyo na po yung binigay ng gobyerno na livelihood. So habang tinutulungan po natin yung unang binigyan po natin, naghahanap na din po tayo ng ibang organisasyon na tutulungan na naman po. So kumbaga yung naunang organization, yung 2 years nila, nakaikot na po yung kapital. So hindi na po yun aasa pa sa gobyerno at tutulungan na lang po natin technically sa marketing saka sa enterprise development. So mayroon na din po tayong another na tutulungan para po dumami po ang ating recipients. At the same time, marami din ang mapalagong mga mangingisda dito sa ating rehiyon, attorney. Yes po. Talaga pong yun po ang pinaka-target natin. So, now, attorney, paano po masisiguro ng programa o ng mga staff nito na nasa mabuting kalagayan yung mga mangingisda? At pag may mga bagyo, ano po yung mga tulong na ibibigay ng SAAD sa mga beneficiaryo? Unang-una po, yung bago dumating ang bagyo. Mayroon po tayong mga information na binibigay sa kanila on how to protect their livelihood. Yun po yung pre-disaster po na natin na assistance. So halimbawa, pag parating na yung bagyo, kung pwede naman nang i-harvest yung kanilang hanap buhay, pwede nang ibenta, ina-advise na po natin na ibenta na nila. Yung hindi pa naman po pwede na i-harvest on a market basis, halimbawa hindi pa pwedeng ibenta. Tulad po ng bangus, alanganin yung size, pwede din yun i-harvest at pwede nating i-bottle. So mapapakinabangan pa rin, may liligtas pa rin natin. At kung hindi talaga, at alanganin talaga, tinuturuan natin sila ng mga technique kung paano protektahan ang kanilang livelihood pagdating ng kalamidad.
Mm. Yun po yung binibigay nating information. So online na po yan at meron po tayong mga assigned na area coordinator every province Mm. at meron po tayong community development officer na tumututok po sa ating mga livelihood project. Ay, talaga napakaganda. Talagang natututukan yung ating mga magsasaka. Saka ang ganda nun na attorney, di ba? Yung mga isda kasi pwede before bagyo like pwede mong i-harvest agad, di ba? Or depende sa ano ng isda, kung ready na or hindi. Pwede marami magagawan pa pala ng paraan, di ba, attorney? Marami po tayong option. Mm. So pwedeng yung alanganin, pwede nating i-post harvest. Mm. Yung pwede nating ibenta, pwede nang i-harvest. And ito naman yung kagandahan sa fishery sector. Mm. Pag dinaanan po tayo ng bagyo, halimbawa sa aquaculture, bangus, tilapia, pag nalugi yung aquaculture kasi nakawala, gain naman yon sa capture fisheries. Mm. Kasi hindi naman ibig sabihin nakawala yung isda, patay na siya. Yes, Makakawala lang siya, makakapunta siya doon sa malaking area ng tubig. Mm. So magiging marami na yung may-ari, hindi lang yung organization. So makakatulong pa din tayo sa iba nating mga mangingisda kahit hindi miyembro ng organization. Yun nga lang, nalugi yung ating Nalugi yung organization. Pero pagdating sa sa capture fisheries, nakatulong tayo. Mm. So yun po ang kagandahan ng fisheries. So naalala ko, attorney, yung mga nakikita ko sa balita sa TV, yung pakalipas ng baha or habang baha, nakakahuli sila ng isda. Yes po kasi although buhay sila, Mm. yung disturbance ng calamity, hamon din yun sa isda. Oo. So kaya madali silang hulihin. So nagre-recover pa lang sila doon sa tubig, so madali silang hulihin. So napakaganda rin po ng although na-damage, mapapakinabangan ng marami. Yes. Yun po ang pinaka-advantage po ng fishery sector. So talaga napakaganda ng pangingisda din talaga. Ngayon po, ano po yung mga aktibidad ang isinasagawa ng programa upang masiguro po na epektibo ang pamamalakad ng bawat asosasyon at mapalago po ang kanilang mga kita galing sa kanilang mga palaisdaan po? Katulad po ng nasabi ko, yung mga naunang people's organization, tinututukan po yun ng community development officer. May talagang naka-assign kami every municipality para po tumutok, tanungin ano ang problema nila technically, problema nila sa ng organization, maaring hindi natin maiwasan kasi sorry po sa mga sa mga nagiging recipient namin, yung mga sa mga mangingisda. Kung kailan may pera na, saka nag-aaway-away. So kailangan natin talagang i-strengthen yung kanilang organization. Yes. And hopefully makapasok sila at umangat po sila into cooperative. Saka pag naging kooperatiba na kasi talagang may sistema at maayos, at the same time lahat may benepisyo yung ating mga mangingisda, attorney. Opo, at saka pwede na silang pumasok sa mga transaksyon ng gobyerno. Saka pwede na silang mag-export or if ever makipag-connection sa mga malalaking korporasyon, no? Opo, attorney. Yes po, yan po yung tinawag ko kaninang marketing assistance and enterprise development. Okay. So pagkatapos po ng phase 1 ng implementation noong 2022, gaano po ba ka-epekto ang naging serbisyo ng SAAD program sa mga benepisyaryo po nito? At ano po ang okay, doon na muna tayo sa una. Opo. Yung nakitaan po siya ng positive kasi bago naman po in-implement yung phase 2, nagkaroon ng interview sa phase 1 ng mga dating benepisyaryo. Yun po yung pinagbasehan. So may mga tuloy-tuloy pa din po yung livelihood nung phase 1, kaya po itinuloy po itong Special Areas for Agricultural Development na phase 2 para po sa fisheries. So napakaganda, sana tuloy-tuloy pa ito hanggang sa mabigyan lahat ng mga mangingisdang nangangailangan ng ganitong klaseng programa. So ano po yung mga pagsubok na naranasan ng programa po dito sa Bicol, itong SAAD? Tulad po ng nabanggit ko kanina na kailangan tutukan natin yung development po ng organization. So napakalaki pong hamon na kahit napakaganda po ng proyekto ng gobyerno, kung yung mismo pong magiging recipient nito
ay medyo mahina po ang pundasyon, bibigay at bibigay po ang ating proyekto. So ito pong SAAD, pinagsasabay po ito. Kinakapacitate natin po na maigi, tinututukan po natin na maigi, na ito pong ating mga organization na recipient po ng SAAD, ay magkaroon po sila ng tamang pag-manage ng kanilang organization. Sa katotohanan nga po ay isa po sa binibigay natin dito yung training nila for parliamentary procedures on how to resolve their own dispute. Kasi yun ang pinagmumulan eh. Pag hindi na nag-uusap-usap yung ating mga miyembro, hindi na mamomonitor yung kanilang proyekto, babagsak na naman po ang ating project. So talaga po ang 50%, almost 50% to 60% nandoon po sa human resources natin ang nagiging problema pagdating sa mga ganitong project. So pag ito po ang natutukan natin, naging maganda po ang kanilang samahan, automatic po yung technical problem po natin ay masosolve po natin. So talagang sa tao din yung problema. Kailangan lang talagang tawag nito tawag nito. Okay, naputol yata si Attorney. Nandiyan ka po ba? Opo. Okay, naputol si Okay, tawagan ulit natin si Attorney Nino Consuelo. Sandali lamang po ha. Lahat talaga ng bagay ay may limitasyon. Ano po? Eto. So, ang ganda na napag-usapan natin na kanina, mga kaibigan, mga ka-agree. Tulad nga doon, no? So, kinakailangan din ang kooperasyon ng bawat isa pagdating sa pagpapaunlad ng ating samahan. Hello, attorney. Yes, sir. Opo, nawala tayo, naputol tayo. Oo. Yes po. Okay na po. Okay na po, opo. Okay, loud and clear. Yes, So, sir. nasa na nga tayo kanina, attorney, yung sa mga challenges, di ba? Yung sa samahan sa loob ng organisasyon. Yes po. Oo. Yun po yung pinaka nakita ko po talagang hindi lang po sa SAAD in my 23 years po sa karir ko sa BIPAR, kadalasan po bumibigay yung isang proyekto or hindi nagiging hindi umaasenso because medyo doon po tayo nagiging problema sa hindi gaanong strengthen yung ating organization. So sana kailangan ng kooperasyon ng bawat isa, 'di ba? So ma-elevate po ang level ng kanilang acceptance or ang kanilang pagkaintindi na yung binibigay po ng gobyerno ay kailangan nilang pangalagaan. Kasi hindi lang sila ang magiging recipient kasi yung nauna lang sila. So may sunod pa pong tutulungan ng gobyerno. Yes. Kaya po yung binibigay sa kanilang mga proyekto ay dapat pangalagaan po nila. Kasi maswerte sila at sila ang nauna sa dinami-daming kailangang tulungan ng gobyerno. Sa kabuksan lang ang talagang isipan para lahat maayos. 'Di ba? Attorney, ano po yung mga matagumpay na kaganapan sa loob ng unang 6 na taon ng implementasyon po? At ano din po yung mga aral at kasanayan ang maaaring madala hanggang sa pagtapos ng phase 2 at sa mga susunod na yugto ng programa? Yun po nga ang sinasabi natin na dinesign po natin yung programang ito. From phase 1 po kasi nagkaroon tayo ng yung paglinang sa kanilang kaisipan bilang parte ng organization, medyo may timeline lang po ito. Ngayon, pagdating po dito sa phase 2, throughout the implementation of the project, kailangan linangin sila ng linangin yung ating mga recipients para po nga ma-internalize nila yung kahalagahan ng project. So hindi po mapuputol yung capacity building. Dire-diretso po yun. Kasi yun ang naging problema natin na almost 60% yung epekto pag hindi po maganda yung samahan or yung estado ng asosasyon, bibigay po talaga yung project. And technically po, ang ginagawa na natin po ngayon ay yung mga recipient na po, yung organization na po, mismo ang nagbibigay kung ano yung gusto nilang livelihood. So grassroots approach po tayo ngayon. Hindi yung gobyerno yung magbibigay, kundi sila yung pipili nung kanilang gustong maging hanap buhay. So napakalaki pong advantage kasi
sino ba naman ang sino ba naman ang magbibigay ng kanilang hindi gusto na hanap buhay. So talagang aalagaan po talaga nila kasi sa kanila nang galing yung suggestion. At saka hindi mahirap sa parte nila yung gawin yung trabaho yun kasi gusto nila, di ba? Opo. Yes po, localize po ang ating ano. Kung ano yung gusto nila, yun ang ibibigay po natin. Talagang At napakaganda. feasible po doon sa kanilang area. Talagang napakaganda ng programa ng gobyernong ito na SAAD. Ngayong phase 2 po, ano po mga nakalinyang aktibidad at programa ng SAAD BFAR? Ano po yung mga dapat abangan ng mga benepisyaryo? Parehas din naman po sir, yung iba, may mga pili na po tayong organization na papunta na sila doon sa marketing development, marketing assistant. So meron na po tayong napakasarap na tinapa pagdating sa Sorsogon. Tapos dito po sa Camarines Sur, yung atin pong tilapia ay from dati umaasa lang tayo sa lake. Lake Buhi and Lake Bato. Ngayon, nagpo-produce na po tayo ng tilapia galing sa mga fish pond. And yun po ang tinatarget natin kasi hindi naman po sa pag-ano yung environment po natin, lalo sa Bicol River Basin, itong part ng Lake Bato, medyo mababaw na po. So, kailangan na po nating mag-innovate ng technology na makakadagdag po sa ating supply. So, yun po yung tinututukan natin. Pagdating naman po sa capture fisheries, so yung mga tamang paraan ng paghuhuli ng isda sa dagat para po yung sustainability ng ating dagat ay maprotektahan din po natin. Saka para mas tumagal pa ang buhay sa dagat at marami pang isda ang mahuli natin sa dagat. Yes po, pinagsasabay po natin yung aquaculture at yung capture fisheries kasi base po sa pag-aaral, hindi na kayang sabayan ng pag-anak ng isda sa capture fisheries ang ating populasyon, yung kumakain ng isda. So talagang ang last hope po talaga natin, lalong-lalo na dito sa Bicol na napakalaki pa ng oportunidad sa aquaculture. Pag natutukan po natin yung aquaculture, dadagdag po ang ating fish production sa aquaculture, may stabilize po natin yung presyo ng isda. So meaning magkakaroon ng balance yung source natin ng isda from aquaculture kasi kontrolado po natin yun ang aquaculture. Alam natin kung kailan tayo mag-harvest. So may target po tayo. Hindi tulad sa capture fisheries, din natin alam kung kailan natin mahuhuli yung maraming isda. Oo, kasi talagang para mapangalagaan din natin ang ating source ng hanap buhay and ang pagkain natin sa dagat. Kasi ang dami na natin sir sa buong Pilipinas, 118 million. So malaking tulong talaga itong aquaculture. Yes po, sabi nga ng mga veterano natin, yung mga scientists natin sa buong Pilipinas, the last hope of fish production is aquaculture. Yes. Kasi unang-una nandiyan naman sa atin yung resources. So kailangan lang talaga nating linangin itong ating mga recipients, lalong-lalo na sa SAAD project, na matutunan nilang mag-alaga ng isda at technically matutunan din nila yung magnegosyo. Iba po kasi ngayon yung dati po noon nung panahon unang-una ko sa BIPAR, ang ginagawa ng iba ay libangan lang. So ngayon, ini-encourage natin sila na hindi lang maglibang, gawin na nilang hanap buhay. Total, kumbaga sa nabasa na rin sila. O gawin na nilang hanap buhay, hindi lang libangan. Opo. Saka dagdag kita rin dito sa kanila. Saka ang ganda ng kita rin sa palaisdaan, di ba, attorney? Hindi ko na po i-compare sa ibang produkto. Baka pumunta sila lahat sa fisheries. Kumpara na lang po sa presyo. O, tingnan niyo po ang commodity ng tilapia. Yung pinakamaliliit na tilapia na nabibili sa market, 80 pesos to 100. O, compared po sa ibang produkto. O, magkano sila binibili? Bawal po ako magbanggit kasi baka yung ibang produkto magsilipatan na sila sa fisheries. So, kailangan naman talaga natin yung ibang produkto pa ng agriculture. Pero kung titingnan po natin, yung ROI po pagdating sa fisheries, medyo malaki compared sa ibang commodity.
So talaga napakaganda ng programa ng BFAR, especially itong SAAD. Ngayon po, attorney, medyo kinakapos na tayo sa oras. Ano po yung mensahe niyo po sa lahat ng mga mangingisda, maging sa mga benepisyaryo ng SAAD at sa mga magiging benepisyaryo po ng programang ito? Yun po ang lagi kong sinasabi na kung ano po ang binigay sa kanila ng gobyerno ay napakaswerte po sila at sila ang nauna. Pangalagaan po nila itong mga proyektong ito kasi hindi habang buhay sila yung priority. So marami pa pong tutulungan ang gobyerno kaya pangalagaan nila. And doon po sa mga mangingisda natin na hindi pa nakapagparehistro, pumunta lang po kayo sa inyong local government unit para pagdating ng panahon po maging beneficiary din po kayo ng iba't ibang programa ng gobyerno pagdating po sa fisheries. Sige. Sir, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin at sa mga magsasaka at mangingisda ngayong umagang po ito. Maraming salamat din po sa pagbigay niyo ng oportunidad para may paabot natin sa ating mga mangingisda itong programa po ng BFAR tungkol po sa SAAD. Sige sir, God bless po. Thank you so much. Yamang Agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Thank you so much. Yan po si Attorney Nilo B. Consuelo, ang Chief ng Fisheries Production and Support Services Division ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 5. Talagang napakaganda ng mga inahanda ng gobyernong programa para sa mga mangingisda, especially sa mga marginalized sectors natin. At lalo-lalo na doon sa mga bayan na nasa 5th and 6th class dito sa Bicol Region. So talagang naway dumating yung panahon na makita natin sila, na makita natin ang kanilang mga produkto and tangkilikin natin ang sariling atin. Ano po? Sa ating pong pagbabalik, update tayo sa ating bantay presyo. Dito po sa programang Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Ilagay ang kanang kamao sa kaliwang dibdib at sabay-sabay nating bigkasin ang Be Responsible Pledge. Bilang isang mamayang Pilipino, abakada ng Be Responsible ay isa sa puso at susundin ko. Adlay, mais, saba at iba pa ay ihalo ko sa kanin. Ba, brown rice ay aking kakainin. Kain na hindi ko sasayangin. Dapat bigas ng Pilipinas ang aking bilhin. Aking isa sa puso ang panatang ito nang mapabuti ang ating kalusugan. Magsasaka natin ay masuportahan at makatulong na maging sapat ang bigas ng Pilipinas. Susundin ko ang abakada na ito dahil malaki ang magagawa ko para sa bansa at magsasakang Pilipino. Makiisa. Let's all be responsible. Paano? Simple lang. Sundin lang ang abakada nito. Adlay, mais, saba, at iba pa ay ihalo sa kanin. Mas masarap na, masustansya pa. Brown rice ay kainin. Mas mabuti para sa bayan. Mas mabuti para sa iyong kalusugan. Kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulong ka pa sa bayan. Dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka. Bigas mo ay mas ligtas pa. Kaya naman, let's be responsible. Let's be responsible. Siya talaga ang gusto ko. Sa kanya masaya ang puso ko, kaya sa kanya ako babalik. Delivery po. Ito na po yung brown rice nyo. Brown rice ang gusto ko dahil nakatutulong ito makaiwas sa cardiovascular diseases, cancer, type 2 diabetes, at nakapagpapababa ng blood pressure. Let's be responsible.
sigurado ka na ba dyan, anak? Tay, sigurado na po ako. Matagal ko na itong pinag-isipan at dito nakasalalay ang ating kinabukasan. Magandang araw po. Salamat po sa tiwala. No, kami ang dapat magpasalamat sa inyong mga magigiting na magsasakang Pilipino para sa patuloy na pagtatanim para sa Pilipinas. Salamat sa masarap at safe na kanin. Basta maputi, gusto mo, hindi ka pa ba nagsasawa? Paulit-ulit na lang tayo. Nakakasawa na. Gusto ko na sana tumikim ng iba. Yun na ba talaga ang gusto mo at magpapasaya sa'yo? Sige, mula ngayon, try natin itong rice adlay, rice with mais, at rice with kamote. Okay ba yon, Han? Yes, Han. The best ka. Let's be responsible. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Babalik po tayo sa ating programang Usapang Agrikultura dito po sa Radyo Pilipinas, Albay. So, kanina nga nakausap natin si Attorney Nilo Consuelo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 5. Ang ganda lang talaga ng SAAD program. Malaking tulong ito sa ating mga mangingisda dito sa rehiyon, especially doon sa mga marginalized sectors natin. At naway sana sa ating mga mangingisda na beneficiaryo ngayon pagigihin natin at tawag natin sayangin itong oportunidad kasi para sa inyo din naman ito, and at the same time siguradong ikakalago po ng inyong hanap buhay. Liba sa pangingisda, meron ding marketing at pag-develop ng inyong mga produkto. So sana dumating yung panahon maging malalaking korporasyon kayo at kooperatiba balang araw. Sa ngayon sabay-sabay din tayong aangat, diba? Anyways, punta na tayo sa ating bantay presyo, mga kaibigan. Ito, sa presyo naman tayo ng pagbili ng fresh and dry na palay. Dito sa Camarines Sur, dyan sa Camsur. Yung dry na palay nasa 23 pesos ang bawat kilo. At yung bagong ani naman ay nasa 18 pesos. Sa Camarines Norte, nasa 20 pesos ang dry. At yung fresh naman ay nasa 18 pesos per kilo. Ito naman sa Albay, nasa 23 pesos yung dry at 16 pesos naman ang fresh. Ako sana tuloy-tuloy yung magandang panahon para puro dry yung mabenta natin. Sana pagdasal natin wala nang bagyo. Diba? Eto, Catanduanes, 23 pesos ang dry at 18 pesos naman yung fresh. Sa Masbate naman po, ganun din. 23 pesos sa dry at 18 pesos sa fresh na bagong aning palay. At sa Sorsogon naman, 23 pesos yung dry and 19 pesos naman sa fresh, bagong ani. Basta ito sa kanina pinakahuling monitoring ng Department of Agriculture. Yan po yung presyuhan sa pagbili ng mga palay sa dry and fresh. Sa dry naman naglalaro sa 20 hanggang 23 pesos. Samantalang sa fresh 16 pesos hanggang 19 pesos dito sa Rehiyong Bicol. Dito naman tayo sa presyo ng buhay na baboy. Ito sa mga nag-aalaga ng baboy. Ito yung update sa presyuhan dito sa rehiyon. Sa Camarines Sur, yung
yung live weight, yung buhay na baboy, naglalaro sa 170 pesos hanggang 175 pesos ang bawat kilo. Samantalang yung retail or yung karne na, mababa ko, Gary. 300 hanggang 330 pesos ang kada kilo. Sa Cam Norte naman, nasa 170 to 180 pesos ang live weight ng baboy. At yung retail naman, 320 to 330. Or yung mismong karne na. Sa Albay naman, dito sa Albay, 140 to 150 pesos ang kilo ng buhay na baboy. At naglalaro naman sa 280 hanggang 300 pesos ang bawat kilo ng karne ng baboy. Masarap pa naman magsinigang ngayon. So, nararamdaman ko na yung simoy ng hangin eh. Malamig na. Nakatanduanes, 150 to 160 pesos ang kilo ng buhay. At 260 to 280 pesos naman ang kilo ng karneng baboy. Ang mura sa Katanduanes, ang swerte ng mga taga-Katanduanes. Masbate, 165 to 170 pesos yung buhay. At yung karne mismo ay nasa 300 to 320 pesos ang kilo. Dito naman sa Sorsogon, ang probinsya ng Sorsogon, nasa 140 pesos hanggang 150 pesos ang kilo ng buhay na baboy. At yung retail naman or yung karne, naglalaro sa 280 hanggang 300 pesos ang bawat kilo. So, naway nakikinig ngayon ang lahat ng ating mga hog racers or yung nag-aalaga ng baboy dito sa rehiyong Bicol. Maganda yung presyuhan dito sa Camsur. 170 to 175 at sa Cam Norte. So, syempre, kinakapusan din tayo sa oras. Eto, may mga pagbati din tayo wala sa nating kasamahan Radyo Pilipinas Naga, si Kuya Chris Novelo. Kuya Chris, magandang umaga. Mga ka-agri, panibagong episode po ng programang Usapang Agrikultura ang inyo pong natunghayan hatid po ng Radyo Pilipinas Station sa Bicol Region, dito po sa Naga, sa Albay at dyan po sa Virac sa Catanduanes at ng Department of Agriculture Bicol. Muli, ito po si Chris Novelo ng Radyo Pilipinas Naga, bumabati po ng isang magandang umaga. Thank you so much, Chris, and sa mga kasama natin dyan sa Radyo Pilipinas Naga sa pagsama sa atin ngayong umaga. And siyempre din sa mga taga-Radyo Pilipinas sa Virac, Catanduanes, good morning po. Hello, good morning sa lahat ng mga bumibili na ngayon, kanilang mga pangangailangan ngayong umagang ito, mga nasa public market. Naway naging napakinggan nyo kanina yung sinabi ko yung presyo ng karne. Makakatulong yun sa pag-budget natin ngayong umagang ito. Bueno, gusto ko rin po magpasalamat sa lahat ng mga magsasaka at mangingisda na nakinig sa atin ngayong umagang ito. And syempre, nanonood din ngayon ngayong umaga si Mama Llovelia Guarin, ang spokesperson ng Department of Agriculture Bicol. Good morning, Ma'am Llovelia. Salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating programa. And syempre, maraming salamat din po sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa Facebook Live, sa tatlong Facebook page natin, ang Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Naga, Radyo Pilipinas Virac Catanduanes, and Radyo Pilipinas Albay. And maging sa Facebook page ng Department of Agriculture. Sakala po ng aking mga kasamahan sa production team, si JM Olarte at si Sam Balindan. At sakala rin po ng aming station manager, Ma'am Nancy Mediavillo. Ako po si Paul Hapin. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga ka-agri. Kita-kits muli bukas dito sa programang Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.